Hey guys! Ngayong araw nga ay ating pabobonggahin o mas pasasarapin yung ating ordinaryong okra. At kung hindi ka nga kumakain nito, sa recipe natin ngayong araw tiyak ako mapapakain ka na ng okra. So hiniwa ko po siya ng ganyan kalalaki, then set aside, at sa isang kawali po ay inilagay ko po muna dito yung aking hiniwang karne. Bali ito po ay aking tatakpan at hahayaan ko po muna siyang maprito. Yung ganito nga pong luto sa okra, masasabi kong napakasarap pala. At kung hindi ka nga kumakain ng okra, sa tingin ko magugustuhan mo ito, kaya naman subukan mo na rin. So ayan, after nga po nating maprito itong ating karne ng baboy, dito na rin po ako magigisa ng sibuyas at bawang. Bale, binawasan ko po pala yan ng konting mantika. At ito nga po, ginisa ko na dito yung ating bawang at sibuyas. Hintayin lamang po nating magisa itong ating bawang at sibuyas, at kapag bumangon na po ito ay ilalagay naman po natin dito yung aking mga hiniwa ding kamatis. Mas maganda po kung hinog na yung kamatis na gagamitin nyo sa recipe natin ngayong araw, para mas lalong maging malasa ito nga pong ating recipe sa okra. Mas maganda kung lulutuin nyo pong mabuti itong kamatis para naman lumabas na yung pinakang katas niya. So ayan, hinayaan ko nga muna magisa itong ating kamatis, at noong bahagya ng dudurog itong ating kamatis ay ihahalo ko na dito yung ating hiniwa kaninang mga okra. Guys, yung ganitong recipe sa okra, nako, panalong panalo at talaga namang napakamalasa niya. At sa ganitong recipe nga nabawasan yung lagkit niya. So ayan, hinaluhalo ko at hinayaan ko muna yan bahagyang magisa. At dito na rin po ako maglalagay ng mga pampalasa. So naglagay po ako dito ng paminta tsaka itong oyster sauce. Bali nasa 1.5 tablespoon po yan. Naglagay na rin po ako ng seasoning granules. Depende na po sa inyo kung maglalagay po kayo niyan or asin na lang. Pero yung tatlong pampalasa po yan ay sapat na sa akin, dahil yun naman pong karne na pinrito ko kanina, nilagyan ko na po yun ng konting asin, kaya naman po may lasa na rin yun. So ayan, naglagay po ako ng konting tubig para naman po bahagyang lumambot itong ating okra. Then sandaling luto na lamang po yan. So hahayaan ko na lamang po yan ng mga ilang minuto. At ready to serve na po itong ating napakasarap na luto sa okra. Nako, subukan nyo na rin ito guys, dahil perfecto po talaga yung kombinasyon nila. At kung umabot ka nga po hanggang dito, nagustuhan nyo po yung ating recipe sa okra, kaya naman pakipusuan nyo na po ito. And syempre, mag-comment ka na rin ng I love gisadong okra. At kung hindi pa rin nga po kayo naka-follow dito sa aking page, ay paki-like or follow nyo naman po itong ating page para naman po palagi kayong updated kapag meron tayong mga ganitong simpleng recipe. So ayan na, sana nagustuhan nyo po yung ating recipe ngayong araw sa okra. Thank you for watching. Serve and enjoy!